Mabuhay at welcome sa Numa at Soulmate, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng pandemya. Langin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan, ang inyong buong pamilya, ang mga taong mahal mo sa buhay, ganun din ang mga kaibigan mo. Hindi lang malakas, malusog ang pangangatawan, kundi higit sa lahat yung ating espiritual na buhay, araw-araw ay nadadagdagan, araw-araw ay tumatatag, araw-araw ay lumalakas. Yun naman ang dahilan kung bakit tayo nabuhay dito sa mundo, para lumapit, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, maging malapit tayo sa Kanya, nang sa gayon ang buhay natin dito sa mundo ay makapagbigay ng papuri, makapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Naka-ready na ba? Ready na po ba? Ready na ang notebook? Ready na ang Bible? Ready na ang lapis? Higit sa lahat, ang puso ay inihahanda para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Parang for maximum benefit, dapat naka-ready na yung ating puso para sa pag-aaral. Halika, samahan mo ako, tayo ay manalangin. Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila. Sapagkat ikaw ay walang katulad. Wala kang kaparis, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, ang iyong katwiran, ang iyong katapatan. At dahil dito, kami na kumilala sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kami na dati ay kaaway mo, pero dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na tinanggap namin yung kanyang ginawa, hindi na kami kaaway, kundi kami ay mga anak mo na. Kaya salamat, kahit gaano man ka pangit, kahit gaano man na hindi maganda yung aming pinagdaanan, nung kinilala ka namin, binigyan mo kami ng panibagong buhay, binigyan mo kami ng hindi lamang ng buhay na walang hanggan, kundi binigyan mo rin kami ng panibagong pagkakataon sa mundong ito para itama ang mga pagkakamali at mabuhay ng nakalulugod para sa iyong pangalan. Lord, dalangin ko po ang bawat isa sa amin na patuloy mong samahan, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming pangunahan, patuloy mo kaming turuan, lalo na sa mga panahong, Panginoon, na kami ay naguguluhan, sa panahon na kami ay nagagalit. Kalmahin mo ang aming mga puso at damdamin. Sa panahon na hindi namin alam ang gagawin, bigyan mo kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Sa panahon na tila napapagod na kami, hayaan mo ang salita mo ang maging lakas namin para magpatuloy sa aming pananampalataya, pahalagahan ang aming pananampalataya. At salamat dahil anuman ang pangangailangan ng mga kapatiran po namin na ngayon ay kasama namin nag-aaral ng iyong salita, alam namin, Panginoon, magsasalita ka sa kanila, mangungusap ka sa kanila, at ikaw po, Panginoon, ang kakatagpo ng kanilang pangangailangan, ng aming pangangailangan sa kahangahangang kapamaraanan. Lord, we thank you for all the things that you have done. We thank you for the many things that you are doing right now, and we are looking forward to the many things that you are about to do in our lives. Pero more than the many things, Lord, that you have done and will continue to do, we are grateful, Lord, for calling us your children. We are grateful for your saving grace. We are grateful, Lord, for your sanctifying grace. We are just grateful, Lord, to you for the many things, for the many blessings. Thank you so much. Salamat po, Panginoon. Ang papuri at pasasalamat ay maingat naming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Si Jesus, sino ba siya? Ito po ang paksa ng ating pag-aaral. Ang sabi po sa John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang nagsasalita po dito ay si Jesus. Sabi niya, pinag-aaralan nyo ang kautusan. Pinag-aaralan nyo ang Old Testament kasi akala nyo, pag pinag-aralan nyo ang Old Testament, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At ito po ang kadugtong na sinabi ni Jesus. Ang mga
kasulatang iyon, ang mga kasulatang iyan, ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang kasulatan mismo ang nagsasabi kung sino si Jesus. So, ang kasulatan mismo ang nagsasabi kung sino si Jesus. Sa aklat ng Genesis, ang aklat ng mga pasimula, ipinakilala si Jesus na siya ang manlilikha at ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Hindi lang siya ipinakilala bilang manlilikha, ipinakilala din siya bilang ipinangakong Mesaya doon sa Genesis chapter 3 verse 15. Pagdating naman sa Exodus, si Jesus ang Passover Lamb. Merong karanasan ang mga Israelita na lalabas sila sa Ehipto, pero bago sila palabasin ng hari, ng paraon, meron munang ginawa ang Panginoon na yung lahat ng mga panganay na anak na lalaki, mga panganay na hayop sa bansang Ehipto ay mamamatay. Pero exempted yung mga Israelita. Alam niyo kung bakit? Nagutos ang Panginoon sa pamamagitan ni Moses na magpatay sila ng hayop, magpatay sila ng tupa, pagkatapos yung dugo ng tupa, ilalagay sa hamba ng mga pintuan. At kapag dumaan ang anghel ng kamatayan at nakita niya doon yung dugo ng tupa, lalagpasan ng anghel ng kamatayan ang bahay na yon. Kaya yung mga nakatira doon na panganay na anak na lalaki, panganay na mga hayop ay hindi mamamatay. Pero doon sa bayan ng Ehipto, walang dugo sa hamba ng kanilang pintuan. Kaya pagdaan ng anghel ng kamatayan, patay ang panganay na anak na lalaki, patay ang mga hayop na panganay. Kaya yung anak ni Paraon, yung anak niyang panganay na lalaki ay namatay. Kaya kahit laban sa kalooban niya, pinalaya niya ang mga Israelita. At applicable po yun sa panahon po natin ngayon. Hindi po tayo makakaranas ng ikalawang kamatayan kung si Jesus ay inari natin bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Si Jesus ba ang iyong Panginoon? Si Jesus ba ang tagapagligtas ng iyong buhay? Ipinakilala siya hindi lamang Passover Lamb. Ipinakilala din si Jesus bilang bread of life, tinapay ng buhay. Buhay, tubig na nagbibigay buhay. At sa pag-aaral po natin na pagpapatuloy, ipinakilala rin si Jesus bilang tunay na tabernakulo. Ang tabernacle ay dwelling place or tent. Ito ay dwelling place or tent. Yun po ang ibig sabihin ng tabernacle. Kung babalikan po natin, yung pinag-aralan natin kahapon, yung tabernakulo po ay napapalibutan ng bakod. Nakikita nyo po yung ating PowerPoint na ano ba tawag diyan? Pixelated. 'Di ba? Yung tabernakulo po ay napapaligiran ng bakod. Pero makakapasok ka doon, may bakod siya, pero makakapasok ka doon sa pamamagitan ng gate. Pagpasok mo sa gate ay meron pong outer court. At sa outer court, pagpasok mo doon sa gate, andun agad yung altar of burnt offering. Nakita po natin na mula noon hanggang sa ngayon, maraming mga paniniwala at relihiyon ang naniniwala na ang gusto ng Panginoon na paraan ng pagsamba ay yung pag-aalay sa pamamagitan ng pagsunog. Kaya nga burnt offering. Pero hindi na po natin yan ididetalye kasi natalakay na po natin yan nung nakaraang mga panahon. Tapos, pag andun ka na sa altar of burnt offering, pag lumakad ka pa pasulong, pasulong ibig sabihin forward, andoon ang laver o yung palanggana. Ano ang purpose ng palanggana? Ito po ay hugasan ng kamay at paa ng mga pare. Kasi hindi po sila pwedeng pumasok sa holy place para gawin yung mga dapat nilang gawin pag ang kanilang kamay at ang kanilang paa ay madumi. Kailangan bago sila pumasok dito, malinis yung kanilang kamay, malinis yung kanilang mga paa. Kung titingnan natin siguro,
Dito kinuha ng Catholic Church yung idea ng bago pumasok sa loob ng simbahan, merong tubig, tapos isasawsaw mo dun yung iyong mga daliri, pagkatapos mag-aantanda ka, magsa-sign of the cross ka. Marahil dito po kinuha yung bagay na ito. So dito po sa holy place, may altar of burnt offering, tapos andito yung palanggana, tapos meron pong isang struktura. Ito po yung tent. Para ka makapasok dun sa tent, meron pong pintuan. At yung tent po yun, merong dalawang bahagi, yung holy place at saka yung most holy place. Dito po sa holy place ay meron pong mga kasangkapan. Ganun din, pag pumasok ka dun sa most holy place na hindi pwedeng pasukin ng kahit na sino mang pare. Yung most holy place, ang pwede lamang pong pumasok doon ay yung high priest. At pinapasok lang po ito ng once a year sa panahon po ng Yom Kippur. Kaya meron din pong kasangkapan doon. Yung mga kasangkapan na yon, yun po ang ating titingnan. Sasabihin ng iba, ano ba yung pinag-aaralan natin? Alam nyo, ang salita po ng Panginoon ay napakayaman. Napakayaman sa kaalaman, napakayaman sa impormasyon, pero hindi lang kaalaman para maging matalino tayo, kundi ang dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ng salita ng Panginoon, kasi gusto natin malaman yung paraan ng Panginoon, kung paano tayo mabuhay ng nakalulugod sa Kanyang harapan. Kaya dapat po aralin po natin yung whole counsel of God. Kaya po, pag-aralan natin yung mga bagay na ito sa Old Testament. Ang madalas po nating nakikita ay New Testament, mga piling-piling mga talata, pero mainam po na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Dito sa holy place, merong pintuan, papasok ako sa holy place. Ang unang kasangkapan na makikita mo dito ay yung table of shewbread. O sa Tagalog, nung tiningnan ko siya yung mesa ng tinapay na handog sa Diyos. Kahapon po, binasa natin yung description kung ano yung sukat, kung ano yung mga materyales na gagamitin, at kung ano yung instructions ng Panginoon para doon sa paglalagay ng tinapay ng handog sa Diyos. Nakita na po natin ito kahapon. Ang table of shewbread ay paalala na ang Diyos ay merong tipan. Di ba ang ating Panginoon, ang ating Diyos is a covenant-keeping God. Gumagawa siya ng tipan, yung kanyang tipan, tinutupad niya, ino-honor niya yung kanyang tipan. At yung tipan na ginawa ng Panginoon sa bayan ng Israel ay tipan po na pangwalang hanggan, forever. Kung sa asawa nyo, sa mga jowa nyo, walang forever, sa trabaho, walang forever, sa kumpanya, walang forever, pero kay Lord, pag siya ay gumawa ng tipan, kapag siya ay nakipag-commit, kapag siya ay nagbigay ng salita, yung kanyang salita ay forever. Kaya yung tipan ng Panginoon sa bayan niya, yung pinili niyang bayan, yung bayan ng Israel, ito ay forever. Meron pong 12 tinapay na sumisimbolo sa 12 tribo ng Israel. At ang tinapay ay larawan ni Jesus sa New Testament. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa aklat po ng John, verse 35. Ano po ang sinabi ni Jesus patungkol sa kanyang sarili? Jesus said, ano yung sinabi niya? Nahanap niyo na po ba? John chapter 6 verse 35. Jesus said, I am the bread of life. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Whoever comes to me will never go hungry. Ay, grabe. Ang sino mang nagugutom, kapag lumapit sa Kanya, kailanman ay hindi na magugutom. Dahil siya ang tinapay ng buhay, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, kailanman hindi na tayo magugutom. Pero may kadugtong pa po yun. And whoever believes in me will never be thirsty. Kung bababa po tayo mula sa 35, pupunta tayo sa verse 51, ganito po ang makikita natin. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of
the world. Dahil po sa mga salitang ito po ang talata sa Biblia na hindi ko makakalimutan, yung John chapter 6 verse 66. Sabi nila parang masamang pangitain kasi 3666 daw. Dahil po sa sinabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay at ang kanyang katawan ang tinapay, marami po sa mga sumusunod sa kanya, hindi nila maunawaan yung ibig sabihin ni Jesus. Siguro marahil nawirduhan sila kay Jesus, kaya iniwanan nila si Jesus nung narinig nila yung mga bagay na yon. Kasi marami po sa mga sumusunod kay Jesus, sumusunod lang sila kay Jesus kasi meron silang makukuha. Sumusunod lang sila kay Jesus kasi meron silang mapapala kay Jesus. Meron silang hinahabol kay Jesus. Pero hindi nila naiisip yung buhay na walang hanggan. Ikaw, kaibigan at kapatid, ano ang dahilan mo kung bakit ka lumapit kay Jesus? Ano ang dahilan mo kung bakit gusto mong lumapit sa Diyos, sa tunay na Diyos? Dahil ba gusto mong dinggin yung panalangin mo? Dahil ba gusto mo na magkaroon ka ng sariling bahay, magkaroon ka ng trabaho, ayusin ng Diyos yung pamilya mo? Alam nyo, yung mga bagay pong yun, maganda po yun. Wala pong problema doon. Pero hindi po dapat yon ang maging pangunahing dahilan para tayo ay lumapit sa Diyos. Dahil ang pangunahing dahilan kung bakit tayo kailangang lumapit sa Diyos, sapagkat alam natin na tayo ay makasalanan. At dahil makasalanan tayo, kailangan natin ang kordero ng Diyos para magkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan, para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos, para kung mamatay man tayo at mawala na tayo sa mundong ito, makakasiguro tayo na hindi tayo pupunta sa impyerno, kundi pupunta tayo doon sa langit kung saan nandoon ang presensya ng Panginoon. Huwag po kayo maniniwala na maraming daan papunta sa langit, maraming daan papunta sa Quiapo, pero ang papuntang langit, iisa lang po ang pwede nating daanan. Sinabi niya, si Jesus lang po. Huwag po kayong maniniwala na ang lahat ng tao pagdating ng panahon ay maliligtas. Nakita ko po yung isang libro na ang pamagat ay Love Wins at sinasabi po ng author na pagdating naman ng panahon lahat ng tao ay maliligtas kasi mahal ng Diyos. Tama po, mahal ng Diyos ang tao. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, palaging merong kasamang katwiran. Yung pag-ibig ng Diyos, binabalanse ng katwiran. Yung katwiran ng Diyos, binabalanse ng pag-ibig. Para lang niya magulang Hindi mo pwedeng i-tolerate yung maling ginagawa ng iyong anak. Pag ang iyong anak ay merong ginagawang mali, dapat tinutuwid yon, ginagabayan siya para makabalik siya sa tamang gawain. Kaya sa Jesus lamang po ang dahilan. Ang dahilan kung bakit tayo lumalapit sa Panginoon, hindi dahil para gumanda yung buhay natin o magkaroon tayo ng maraming pera. Ang dahilan kung bakit tayo lumalapit sa Diyos sapagkat tayo ay makasalanan. Tayo ay makasalanan. Ikaw na nanonood ngayon, ikaw ay makasalanan. At dahil tayo ay makasalanan, dahil tayong lahat ay masasama, pupunta tayo sa impyerno. Pero salamat na lang sapagkat dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay iniligtas niya. Gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus at para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang relihiyon na pwedeng makapagligtas sa iyo. Wala ring personalidad, religious leader na makakapagligtas sa iyo. Tanging si Jesus lang ang pwedeng makapagligtas sa iyo. Kaya ang sabi niya sa verse 51, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Ito po ang dahilan kung bakit kapag araw ng linggo, meron po tayong communion. Ginagawa po natin ang ating communion para alalahanin ang sakripisyo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo.
Pag tayo po ay nagko-communion, ang tangi pong dahilan, sabi, do this in remembrance of me. Hindi po totoo na yung tinapay ay nagiging literal na katawan ni Jesus at yung iniinom nating juice ay nagiging dugo. Ito po ay mga simbolo lamang ng kanyang katawan, simbolo lamang ng kanyang dugo. At kapag ginagawa po natin yung communion, inaalala po natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit kailangang alalahanin? Kasi tayo mga tao, maikli ang memorya natin. Madali tayong makalimot. Kaya dapat nating alalahanin. At yung pag-alala na yon ay nagbibigay rin sa atin ng pag-asa. Ano yung pag-asang yon? Na isang araw, muling babalik ang Panginoon. Kaya nakatingin tayo hindi lang sa buhay natin ngayon. Nakatingin tayo hindi lang sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon. Nakatingin tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya tayo ay naglilingkod, namumuhay ng merong kapanalan. Lumalapit sa Panginoon kasi isang araw, babalik siya. At sa pagbabalik ng Panginoon, ang gusto natin, ready tayo. Anumang oras bumalik ang Panginoon, handa tayong sumalubong sa kanyang pagbabalik. Dahil yung pagbabalik ng Panginoon ay napaka masaya, glorious event para sa mga mananampalataya. Pero sa mga hindi mananampalataya, yung pagbabalik ni Kristo ay nakakatakot na karanasan. Ito po ay pag-alala. Pag-alala na dahil kay Jesus, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Sa ngayon, hindi na po kailangang mag-alay ng sakripisyo. Sapagkat nung si Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, yung sakripisyong kanyang ginawa ay ginawa niya na once and for all at ito ay sapat na. Wala na tayong maidadagdag sa sakripisyong ginawa ni Kristo. Tapos na. At sa ngayon, ang pagkain natin ay ang salita ng Diyos. Pagpasok po natin ng gate, andun po yung altar of burnt offering. Doon sinusunog yung mga hayop. Pag lakad pa ng pasulong, andun po yung laver. Doon yung mga saserdote na papasok sa loob ng holy place, maghuhugas muna ng kamay, maghuhugas muna ng kanilang paa, at pagpasok po nila, meron pong gate, makakapasok po sila sa holy place, at pagpasok nila sa holy place, andun po ang table of shewbread. At ang table of shewbread ay naglalarawan kay Jesus bilang tinapay ng buhay. Kaya nga po ang pangalan po ng ating programa, kahit mahirap banggitin, kahit hindi natin alam ang ibig sabihin lang po ng numa ay buhay, hininga, espiritu. Yung some, ibig sabihin po nun ay tinapay. At ang tinapay po ng ating kaluluwa ay ang salita ng Panginoon. Dahil hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon.